Hello, ito ulit si Toby. Isa po akong OFW dito sa Singapore. And dati po akong OFW sa Abu Dhabi. So, I'm almost 16 years na sa pagiging OFW. So, paano ba ako naging OFW? So, I was working noon sa Olongapo around 2010 as a quality engineer ng aerospace company. And lahat ng mga ka-office mate ko na nagre-resign doon is nag-abroad papunta sa Abu Dhabi. So I'm curious kasi wala naman ako talagang balak mag OFW o mag-ibang bansa kasi nga may malit pa yung daughter ko. Nasa care pa ng parents, kumbaga. And syempre gusto ko rin makita paano siya lumaki. Then, as times go past, nagkakaroon ako ng mga ideas na papaano na yung anak ko if ever hindi ko siya mabigyan yung gusto niya. Like, for example, yung pagkakaroon ng college plan niya, like that. So, I think the better way na gawin is, to go abroad. Kasi we know, kaya maraming Pilipino na pumupunta sa abroad is mabigyan ng magandang kinabukasan ng mga pamilya nila, especially yung mga anak nila. It really was a big sacrifice for me. And then, ayun na nga, nagkaroon ng opening between Singapore and Abu Dhabi. So, pumasa ako sa mga interview na yon. Kasi dito sila, I mean, yung Singapore company, pumunta ng Philippines para mag-interview ng maraming empleyado. Maraming i-hire na Pilipino, especially sa mga ma-experience ng aerospace company, which is very malit lang talaga kasi yung mga ma-experience sa aerospace kasi medyo technical kasi yung mga skills na ginagamit doon. So, very critical ba. Pumasa ako doon sa Singapore, and then pumasa ako sa Abu Dhabi, and it went to my mind na lalayo lang naman na ako. Punta na ako ng malayo. So, I chose the Abu Dhabi country. Okay. Nakakatawa dahil first time kong sumakay ng eroplano. Nakaka-nervyos pala. Ignorante ba? Kasi I never been in airplane all my life, even though empleyado ako ng aerospace company. Pero gumagawa kami ng mga parts ng mga eroplano. So, ang pinaka nakakatakot is yung paglipad niya. So, medyo grumpy ba? Parang maraming lubak-lubak. And as yung aeroplane is nasa taas na, parang nasa bahay ka na lang. And then, next na nakakatakot is yung pag-landing kasi minsan, ang paglapag biglaan talaga tatalong kayo eh. Yayanig sa loob, pati yung mga pagkain mo. Bags, ganyan. Maririnig mo lahat. So, I was so excited na makapag-abroad. Dreams everywhere. Mabibigay ko na yung gusto kong maibigay. Mabibili ko na yung gusto kong mabili. And mapro-provide ko na yung mga gusto nila.
Until that day, sinundo ako ng isang company service. Parang walang end yung travel namin. Parang isang oras na kami nagta-travel, wala pa ako sa company. Parang kinakabahan ako. So, pagdating namin sa isang gate, disyerto na. As in, disyerto. Wala akong makitang building man lang. Okay. So, in-access nila. Pagpasok namin, disyerto talaga. As in, ang lungkot naman nito, sabi ko. Nasanay ako sa mga, may napupuntahan, tapos, may nakikitang tao, and then, one click, disyerto. As in, totally brown. Sand. Ay, nakong experience na yon. And then, nung nakita ko na yung company, siguro mga 3 kilometro pa, bago yung in-access na yung gate papunta sa company. Maganda yung company, as in bagong-bago. Kasi parang yung company dati namin doon, nakontrata ata nila yung Airbus. So, ang ginagawa namin doon is production ng manufacturing ng, alam niyo yung skeleton ng eroplano. And then, pagkatapos ng skeleton, meron siyang puting skin. Yun yung nakikita nyo sa mga eroplano. Yung puting skin, beneath that, meron siyang skeleton. Ba? Yun yung ginagawa namin. Tawag namin doon is frame. Malalaki yon, as in malalaki. So, ini-inspect namin yon, ginagawa ng mga machinists. And then, yung position ko doon is a quality inspector. Expecting, sa loob ng department ng quality, is may makikita akong mga Pilipino. Pagpasok ko pa lang, patay. Walang Pilipino. Mag-isa ko palang Pilipino. Ang boss ko is Pakistani. 2 empleyado na quality inspector, 2 Pakistani. At may mga kasama akong puro babaeng lokal. Lokal na medyo semi-open na kasi ang Abu Dhabi eh. No, hindi na nakabalo lang sila pero nakikita mo yung mukha nila. Which is parang napansin ko, ang kakapal ng mga makeup nila ba? Parang pagandahan sila ng mukha dahil sa makeup. Natatawa na lang ako. So, in-introduce nila ako, blah, blah, blah. Then, as time goes through, pinadala nila ako sa ibang bansa para mag-training kasi bago lang yung company. And pinag-training nila ako sa Airbus France. Maganda yung experience. As in, maganda yung nabigyan sa akin yung broad idea kung paano ginagawa yung eroplano. Actually, nasa loob kami ng company. Nandoon na lahat yung mga high-tech na gamit. And then, after nun, kailangan namin i-adapt yon doon sa company namin sa Abu Dhabi. Nandun na ako sa Abu Dhabi, siguro mga 3 years na. Yeah, mga 3 years na. I noticed something na, bakit hindi ako nai-increasean? And then, my boss, nai-increasean sila. Yung boss kong Pakistani, yung 2 kong Pakistani, nai-increasean sila. Ako lang naman pinadala yung boss ko at saka ako lang naman pinadala sa ibang bansa. When in fact, nagtataka ako na yung 2 Pakistani na kasama ko, hindi nasama. And then, sila yung nai-increasean. So, yung boss ng boss ko na French, kinausap ko. Sabi ko, boss, nandito na ako,
I mean, mahigit 3 years na ako dito, and I'm expecting na mabigyan lang man ako ng increase. Actually sinabi ko pa yung price na 50 dirhams. Kahit 50 dirhams man lang. Kasi yung sahod ko doon, hindi naman ganun kalaki. Tamang-tama lang din. So, nag-usap kami ng boss ko, sige, itry ko ang kausapin yung HR. And then all of the sudden, hindi pa rin ako binigyan ng increase. So, umabot ako ng 7 years sa company na walang increase. Nakakaiyak. Sobra. At buti na lang, nag-resign ako. Kasi, I'm not going anywhere sa ganung situation. Dahil nga, I've learned that yun nga, iba yung tingin nila sa mga Pilipino. Even though ikaw lahat gumagawa ng trabaho, they will never see that. They will see only their own skin. Kasi nga, yung HR namin, lokal, and then yung assistant ng HR is Pakistani and Indiano. I'm so upset, siyempre. At buti na lang talaga nag-resign ako. It was a great experience. And I noticed din na yung mga kasama ko doon is hindi rin nag-graduate ng college man lang or engineering. And I don't know kung paano sila nakapasok sa company na yon, which is an aerospace company. So the lesson there is mahirap maging kampante. So I think the best way is hindi ko naman pwedeng sabihin na don't give your best. Give your best pa rin, but kailangan mong magtira para sa iyong sarili. Especially yung mga ganitong sitwasyon, mga company na may mga distansya sa mga kulay. I mean, kulay means kalahi nila. Especially pag hindi nila kalahi. So, maging matatag lang tayo kasi you are not alone. Being an OFW is one hell of hardship para lang mabigyan ng magandang buhay ng, nasa Pilipinas. So, yeah, I'll make it short para next episode, magkakaroon ulit ako ng kwento para sa inyo. And sana nga may natutunan kayo sa akin kasi lahat ng sinasabi ko dito is totoo. 16 years of being an OFW is not a joke. We OFW are not a joke. But it was a great experience to know that tayo yung pinakamatatag na Pilipino. So yeah, huwag niyong kalimutan mag-like and subscribe para ma-continue ko tong ginagawa ko para sa inyo. At if ever man may mga tanong kayo or questions man lang, pwede kayong mag-comment para mabasa ko and we can discuss kung ano maging solution, anong dapat gawin, or anong magandang gawin. Kasi, OFW. Very hard. So yeah, please, like and subscribe para ma-continue ko tong YouTube na to all the way. And yeah, I'm still waiting for my call dito sa Singapore kasi nga almost I think this is the 5th day na wala pa rin akong tawag pero hindi pa naman nakakancel yung pass ko.
So yeah, ingat kayo lahat and then see you to the next episode. Bye-bye.